So, hello, what's up? Welcome back to my vlog. Anong gagawin? E di mag-video! Chill. Display, marmol ata to. Akala ko naman manhole talaga. Aha, may alien ba dito? Sana maandar. Kaso naka-stock lang. Ang ganda naman ng taxi nila dito. Where the people go, I will go. Ito na siguro yung old town. Palibot nito. Yes, BMGS na yan. Pupunta na akong Bratislava. Day trip lang to. Muntik pa nga ako naiwan ng tren kasi hindi ko alam kung saan bilihan ng ticket. Pero ngayon dito na ako sa tren. Standing ovation lang ako. Siguro mamaya titingin ako ng mga available na upuan doon. Daming tao sa loob eh. So abangan nyo itong trip na to. Halata ko summer na nga dito. Tignan nyo nga, pawis na ako. Wala nang 5 minutes yun. Ialis na itong tren eh. Kaya tinakbo ko na. Ito na yun. Pawisan tuloy. So a quick trip lang to for a whole day. 11:30 ang alis nito at mga alauna ang dating. Mga 2 hours and 30 minutes lang ata itong biyahe nito. Tapos after nun, siguro mga hapon, balik din agad ako dito sa may Budapest. Kasi wala tayong upuan. Standing ovation for 2 hours. Ay, hindi pwede yun. So, hello, what's up? Welcome back to my vlog. Anong gagawin? E di mag-video! So, for today's vlog, isang bansa na naman ang napasyalan natin. At for today's video, andito tayo ngayon sa may city ng Slovakia. At ito ang isa sa mga unique na city dito sa may Europe. Itong city na to is Bratislava. Ano nga bang unique dito sa city na to? Kasi itong city na to, hindi siya sa may pinaka-center o sentro ng isang bansa. Kumbaga, ang Bratislava, ang capital ng Slovakia. Pero itong Bratislava na to, is nakalocate sa gilid mismo ng kanilang bansa na pinapagitan ng Austria at saka Budapest. So itong capital na to is kakaiba. Unique nga eh, di ba? And then, as you can see, dito sa part na to, dito ako sa banda presidential palace nila, tirahan ng presidente nila. So parang Malacanang sa atin, dito ay banda. Yan ha. Kung nakikita nyo, may tagabantay doon. Yan lang siya, maliit lang siya na palace at nakalocate siya dito sa may Bratislava. For today's video, subaybayan nyo lang tong trip na to at ikutin natin, titingnan natin kung anong mga mayroon dito sa may Bratislava. And keep on watching. Hahaha. Dito na tayo sa may Michael's Gate. Itong gate na to is na-build pa noong 14th century. Papasok na tayo sa may old town ng Bratislava. This one is the Michael's Gate. Kung makikita nyo, may orasan doon. Tapos doon sa taas is may gold na statue ba? Yun ata si Arkanghel na lumalaban sa isang dragon. So tong gate na to is na-build pa noong 13th century to 18. O kung makikita nyo. Sydney. Малышка, где Нью-Йорк? This way, Нью-Йорк. to Budapest. Marami rin palang turista dito. Very touristy rin pala tong lugar na to. Dami tumitingin. Pati may bato pa rito, display, marmol ata to. So ito yung mga pupuntahan. Ito yung Michael's Gate, yung nadaanan natin. Tapos main square dito banda. Tapos yung castle, doon. Marami-rami pa tayong pupuntahan. Ito na siguro yung old town. Palibot nito. Ayos ba? Chill.
Aha. Ano pa dito? Royal Guard. Ano kaya to? Bakal siya. Sound check. Bakal din. Parang yung kanina, bakal din. On the way to Old Town Hall. This one. Ano meron dito sa loob? Check nyo to. Galing. Ganito pala yung bike nun. Ganito pala yung tsura ng bike pag ano. Malaki yung gulong niya sa harap. Sana maandar. Kaso naka-stock lang to. So naman ang tingin nun. Ito naman, isa sa mga palace dito sa may Bratislava. Primate Palace. Makikita nyo. Mahilig sila sa mga statue, no? Tapos may mga gold na nakadesign. Itong building na to is na-build no, ng 1781. Pakagaling. So, check natin kung anong nasa loob niya. Ito yung nasa loob. Ito ba si Michael Arcangel na nakikipaglaban sa mga dragon. Another statue. Mahilig sila sa mga ganito, mga rebulto. Tsaka yung mga rebulto nila, kung titignan nyo, mga ano talaga, ma-design. Hindi ba yung basta-basta na statue lang? Kung sa Pilipinas yan, si Elsa ng Frozen yung mga statue dun. Mga Spider-Man, mga ganun makikita dun. Kanino ko pa yung nahanap po si uncle na to? Hello? Ayos ah. Akala ko naman manhole talaga. Stuck na tubig eh. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Ang ganda naman ng taxi nila dito sa Bratislava. In-offer sumakay. So ganito dito eh. Hindi ko alam yung location ng mga dinadayo dito. Kaya ginagawa ko, where the people go, I will go. Kung saan yung may crowded, doon ako pumupunta. Sinusundan ko lang yung mga tao. Kaya doon ko nakikita yung mga attraction dito. Kasusunod sa kanila. We go slow, we go fast, yeah we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. So ito na pala yung blue church na sinasabi nila. It's giving blue. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Ito na pala yung simbahan na yun. Tignan nga natin kung anong difference niya. Hawakan na natin. Painting lang pala. Tapos may mga mosaic silang, may mga ano dito. Mosaic na basag-basag na glass. Pinagtagpi-tagpi. Diba? It's giving blue. Sabagay, itong kakaiba dito eh. Kasi more on ng mga simbahan dito sa Europe, it's either sobrang old or sobrang luma ng design. Kaya naging unique ito. Parang gawang ano to eh, gawang Asian. Ay, yung tsura sa loob. Dito sa loob mo makikita yung spirit ng European Church. Ay, hindi eh. Parang sa atin lang, yung Pilipina Independiente na mga simbahan, ganun yung tsura. Sabi nung kanina, nung sumilip kami sa loob, very interesting daw. Sabi naman ng isa, wow. Pumunta sila sa Pilipinas. Tingnan nyo, may makikita kayong maraming ganyan. Halos nalibot ko na rin naman ang lahat eh. Hindi ko nga lang alam kung kita ko na lahat, pero maliit lang siya.
Kaya feeling ko naman, nalibot ko naman na lahat. Kasi dito sa part na to, parang bukod dun sa simbahan na yun, wala naman ng ibang puntahan dito. Puro bahay, tapos puro buildings yung meron dito banda eh. Ikot-ikutin muna natin. Baka sakaling meron pa tayong makitang iba. O tingnan mo, pagpasok ko dito, puro building na. Ewan ko lang kung ito yung daan papuntang pabalik o pa-apartment na to eh. Magaling din yung nag-isip, no, na ilagay nila yung capital nila sa pagitan ng malalaking bansa. Kalimitan ng mga capital ng isang bansa is nasa gitna, di ba? Eh dito, pagitan ng Hungary, tapos Austria, yung capital nila. Eh di, mas maganda yun. Kung galing ang Budapest, dadaan ka na lang dito para makabisita. Tapos pagkatapos mo dito, diretso ka na ng Austria, Vienna. Kaya malapit lang. Kung mahaba-haba ang oras, kung bibiyahe ako ng bus, papunta dito to Vienna, siguro mga 1 hour lang or less pagsasakay ako ng tren. Ganun lang kalapit. Kaya maraming pupunta dito mga turista kasi connecting lang yung mga destination dito. Ganun ang kagandahan dito sa Europe. Either magkakalapit lang yung mga pasyalan, affordable pa yung iba. Hindi ka masyado mapapagastos kasi pwede kang sumakay ng bus, tren, eroplano. Ganun lang yung mga transportation dito na maganda. Tapos, kagandahan pa dito sa may bandang Central Europe. Safe ang mga turista dito kahit gabi. Hindi naman natin masasabing 100% pero sobrang safe ang mamasyal dito sa may Europe. Dito banda sa may Central. Sa Budapest, dito, sa Vienna. Yan. Hindi siya nakakatakot gumala kahit gabi. Lalo na sa Budapest kasi doon ako nakatira eh. Kahit gabi ka ron, mag-isa, gagala. Hindi mo mararamdaman na may panganib ba. Isa pa sa maganda dito sa may Europe, kahit na anong parte ng banda sa Europe, is napakadali yung access ng transportation nila. Mga bus ba? Mga public transportation nila, madali lang i-guide, madali lang sundan. Huwag ka nga lang i-80-80. Kasi gumamit ka lang ng Google Map. Accurate na yung nasa Google Map eh. Like yan, yung bus na yan. Makikita mo, may naka-assign na number, mga ganon. Pag nakita mo yung ganyan, susundan mo lang yung kung saan lugar yung pupuntahan mo. Tapos ang maganda pa dito, kahit na nandito na tayo sa city, sentro, hindi ganon ka-polusyon. Tingnan nyo. Oh, wala masyadong black. Kahit na maraming sasakyan, hindi ganon ka-polusyon dito. Tapos ang ganda pa, may sariling lane para sa mga nagbabike, gumagamit ng scooter. Ganun ka-organize yung mga sistema nila dito. Buti pa dito, inaayos ng government nila yung mga ganung bagay. Kahit diba maraming tao pupunta dito, at least nagagawa nila ng paraan kung paano pagandahin yung lugar nila. Kahit na napakalaki ng tax dito, at least may napupuntahan, may nakikita kang maganda. Ganito pa yung mga daan nila dito. Mga PWD, mga blind, visual impaired, mga guide sa mga bulag. Ganun kaganda yung ginagawa nila dito kahit simple lang. Malaking tulong para sa mga nangangailangan. Yun, nakikita nyo ba yun? Yun yung UFO dito sa may Bratislava. May UFO sila dito, no? Yung nasa taas ng bridge, ayun no, yung parang bilog doon sa ibabaw niya. Hugis UFO daw kasi yun, kaya tinawag na UFO bridge yung bridge na yan. Aha, may alien ba dito? Ano kayo meron doon? Restaurant ata yung meron sa taas yan eh. Kalalakad ko, hindi ko na napansin. Parang castle na to eh. Parte na ata to ng castle eh. Pag mga ganitong design, mga ganitong architecture, papunta na to sa castle eh. Mali pala. Hindi ba pala castle yun? Parang old city hall lang ata yun na naruin na. Naluma na ba? So, feeling ko naman, napasyalan ko naman lahat. Hindi nga lang totally lahat. Wala naman kasi akong guide. Parang pumunta lang din naman talaga ako dito para lang. Wala lang. Biglaan lang. Di ba? Wala naman sa plano. Kaya hindi ko na na-search kung ano yung mga pwedeng puntahan dito.
At randomly lang na kung saan naglalakad-lakad yung mga tao, doon lang naman ako pupunta. At nakita ko naman yung mga viral sa internet, yung castle siguro sa na lang yan. Kung babalik pa. Yun lang naman yung pwedeng tignan dito sa may Bratislava, kaya kung gusto niyo pumunta dito, tara na! So, about sa pamasahe, kung magkano nagastos ko dito. Kasi tren yung sinakyan ko, papunta dito, from Budapest to here, nasa 9.5 forint sa euro, nasa 18.5 euro. And then, kumain ako, mga 10 euro, gastos ko sa pagkain. Merienda lang naman, hindi naman heavy meal. Tapos, souvenir, 4 euro lang. Kasi 2 perasong souvenir lang yung kinuha ko. Ref magnet, tapos isang pin. Yun lang. Sa pamasahe, ngayon, pabalik na ako. Sasakyan ko naman ngayon is mag-flex bus ako. Bus papuntang Budapest. Nakalagay dun sa flex bus sa internet is nasa 8,200 forint. Siguro nasa 18 euro lang yun. So, sa total ng nagastos ko, siguro nasa more or less 50 euro. Mga ganun yung nagastos ko. Kung sa forint yun, siguro mga 20k forint. Yun. Balikan maghapon. Tama ba yung computation ko? So, dyan na natatapos yung vlog natin dito sa may Bratislava. Kung na-enjoy nyo tong video na to. Hindi ko pala napuntahan yung castle kasi paggabi na. Tapos kailangan na natin bumalik. Maybe next time. Mag-iwan muna tayo para may pwede pa tayong balikan pag babalik pa tayo dito. Okay, KMGS na yan! Yo, so that's it for today's vlog. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Haha. Bye-bye. Remember, you don't get it twice. The time of your life.